experience nung process papuntang abroad, mataas ang experience. Naturally, ikaw talaga pupunta sa medical mo. Bibigyan ka lang ng direction ng opisina na ito puntahan mo, susundin mo na yung flow chart ng medicines kasi kadalasan medicines talaga yung nagpa-process ng mga medical ng mga DH. So kasi DH lagi yung apply ko. 2 beses na ako nag-DH, no? 2020 tsaka ngayon. So based on my personal experience, naranasan mo talaga yung gutom kasi isang lakad mo na lang gagawin ba? Yung parang hindi ka na muna kakain kasi actually hindi ka naman talaga kakain muna kasi kailangan mong kunan ng dugo yung para sa laboratory test mo sa dugo. Like, doon makukuha yung sa mga sugar, mga ganun, mga test para sa dugo. So, magfa-fast ka talaga. Tapos, kung na-overfast ka na naman, hindi ka na naman kukunan ng dugo. So, kailangan, agahan mo magpunta doon sa medicines. Para, sabihin mo, 12 ka tapos 8 na magbukas yung medicine. So, maano ka talaga, mag-cater ka talaga. So, makunan ka ng dugo. Una talagang gagawin yan. So, pwede ka nang kumain right after. Para makapag ka na din, makapag stool exam. Kasi minsan di ka naman makapag bathroom kung hindi ka nakakain, di ba? Walang lalabas talaga. Hindi ko rin naranasan yung manghingi ng ng etachu doon sa mga kasamahan. Hindi ko naranasan yan. Kasi takot din ako. Gusto ko rin malaman yung kung may mga parasite ba sa isin ko yan ba? So, sariling sikap talaga ako. Tapos, hindi ako lumalabas ng medicines hanggat hindi patapos lahat ng process. So, nagbabaon talaga ako ng Skyflakes at tubig. Ng gutom ba. So, yun talaga ang part 1 ng buhay pag-a-apply abroad. Pangalawa na yung mga ligaw-ligaw sa Pedro Hill. Kasi yung sa Pedro Hill, ang sa naman yan, sa yung hawak mo na yung visa mo ba, no? Doon na yan sa immigration. Mag-immigration ka na. Kasi sasakay ka talaga ng train. Kadalasan naman ng mga agency nandyan sa Malate, sa Manila, di ba? Dati kong agency, Job Asia, or they call it Leadwheel. Tapos, ngayong pangalawa, Global Pro, Manpower Service. At yan nasa Malate. Lahat yan, alam ko lakarin. From the location to Calao. So, lakad talaga ako dati. Hindi ako nagpapaligaw-ligaw sa sarili ko. No? Naglalakad lang ako kahit mag-isa lang ako mag-process. Imagine, lumaki ka sa bayan kung saan maliit lang na syudad. Hindi ganyan mga gusaling malalaki. Pero kaya mong lakarin, kaya mong kilalanin daan. Just para lang maka-survive at makaalis agad sa Pilipinas. And nawi-waiver lang naman yung sa mga teeth kasi may konting na siya na diferensya. Pero mapipreserve pa yan. Next, pag uwi ko na lang siguro. Then, mawi-waiver lang yan. Ang hindi lang ma-waiver talaga yung mataas yung dugo mo. Or anemic ka. Kasi anemic ako dati. Hindi talaga pwede. So, anemic ako, na-stranded ako ng additional 2 weeks para sa medication. At tsaka nung nag-normal talaga siya, 3 beses akong every 3 days, bumabalik ako sa opisina.
ng medicines para mag-follow up sa ano ko. Kailangan talaga mag-cleared yung record mo, di ba? Kasi magre-red pa yan doon sa system nila eh. So, ginawa ko, nakipag-usap ako doon sa ano, na hindi pa pwedeng ma-allowed to kasi parang baka nanibago lang ako sa ano namin, nakiusap ako eh, para mag-cleared ako. Nanibago lang siguro or hindi lang sanay sa accommodation kasi ang dami nga namin. Yung iba sa malamig pa natutulog. Kaya siguro ganito ganyan. Naging anemic. So, na-cleared ako sa anemic. Doon na naman ako pabasa doon sa ano ko. Nagpunta ako ng PGH sa Maynila. Manila Doctors. At sa ano ba yung hospital doon na isa. Nilalakad ko lang guys. Kasi malalakad lang naman sa Calao Street papunta dun sa mga hospital, no? Tapos, yun lang. Our dedication and ang kahirapan talaga ang nagpo-push sa atin para ma-acquire natin ang mga bagay na akala natin di natin kaya. Yung kakulangan sa pananalapi ang nagtutulak sa atin para mag-ibang bayan, mag-ibang bansa. And that's reality. Napagdaanan ng bawat DH ang gutom during the process of medical. Kailangan talaga naming tapusin hanggang sa matapos ang neuro exam or psychological exam. Naranasan ng lahat ng DH ang magtuwad-tuwad, ang tumuwad sa harap ng mga doktor. Naranasan ng lahat ng mga DH ang dibdiban para hanapin baka may tumor. So, kung kayo ano ba tawag dyan, conservative, isipin nyo na lang, kung kinakaya nga ng mga Muslim nating kapatid, dahil sa gusto din nilang mag-abroad, nalikas silang conservative kaysa sa ating mga Kristiyano. How much more ikaw mag-iinarte ka pa. Hindi ka pa tutuwad dyan. Kasi it's part of the process. Ganun lang yun. And this is OFW Story 101.